Gagawa ako ng chili garlic. Lalagay ko dito sa blender na yung gagamitin natin pang pino nung ating sili. Tapos lalagyan natin ng cooking oil kasi para hindi mahirapan yung blender. Pag purong sili lang kasi yan guys, kawawa yung blender, no? Kaya mas maganda lagyan mo na ng cooking oil para mas madaling madurog yung sili. Gantong texture yung gusto ko, yung talagang durog na durog yung sili. Pagkatapos sa sili, ginawa ko naman yung garlic dito naman sa food processor. Pinaghiwalay ko kasi itong garlic ko bali 10 piraso ng yung buong garlic, yung isang ulo ng garlic, bali 50 pesos yung 10 piraso na garlic. After natin ma-prepare tong ating chili and garlic, mag-start na tayong magluto. Bali, on lang natin to sa low heat lang. Syempre para hindi masunog yung ating lulutuin. Tapos yung cooking oil na ilalagay ko dito, tansyahan lang, no. Ito yung una kong lulutuin, itong garlic. Para lang nagigisa ka lang din, no. Kaya inuna ko yung garlic kasi gusto ko yung lulutuin ko muna siya, yung maaamoy mo na yung amoy ng garlic. Wag lang natin hahayaang masunog yung garlic kasi syempre pag nasunog yan mapait naman. Pagkatapos niyan, pag naluto na yung garlic, ilalagay na naman natin tong pinaka chili paste yung ginawa natin kanina. Tapos syempre haluin lang natin ang hahaluin yan hanggang sa maluto. At bago pa yan, syempre lalagyan natin ng salt. Syempre para may lasa yung ating chili garlic. At pagkatapos lalagyan ko pa yan ng tak de Ajinomoto for umami taste, no? Lalagyan natin ng MSG. Pero syempre optional lang yan. Pwede mo rin naman wag lagyan kung ayaw mo syempre. Dire-diretso lang yung halo natin para hindi masunog yung ilalim, no? At pagkatapos nito, syempre lalagyan natin to ng sugar. Depende na rin sa inyo yan kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Ang tip lang dito guys, ang medyo marami talaga nilalagay dito yung cooking oil. Kung mapapansin nyo, 'di ba? Marami yung cooking oil kasi kailangan nito yung ating chili garlic nakalubog sa cooking oil. So, ito na yung ating magsisilbing preservative, yung ating vinegar. So, nilagyan ko ng vinegar. Huwag nyo muna kagad haluin, pakuluin nyo muna. Kasi kailangan maluto muna yung vinegar bago nyo haluin kasi para hindi mahilaw yung suka. O yan na yan, 'di ba napakadali lang gawin, no? Haluin lang natin na haluin. Kailangan nito kasi guys, pag nagagawa ko nito, yung niluluto ko ng maigi, yung asin lutong-luto syempre. So anyway, bago ako magtapos guys, magte-thank you po muna ako, no, sa matyaga nyo panonood sa aking channel. Kahit bibihira na lang po ako mag-upload kasi nga marami tayong pinagdaanan this past few months, kaya hindi ako gaano nakakapag-gawa ng videos. So pero kahit ganun pa man po, maraming salamat po dun sa matyagang nanonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Lulutuin lang natin maigi syempre itong ating chili garlic. Alam mo yung habang tumatagal kang gumagawa ng ganito, sabi nga nila habang tumatagal na lagi mong ginagawa, nas pa-improve ng pa-improve at nas pasarap ng pasarap. Diba totoo yan? Kasi syempre yung unang-unang gawa ko nito, parang feeling ko hindi pa ganun kasarap. Pero sa tagal ko na rin gumagawa nito, actually gumagawa lang naman ako nito para sa bahay lang, para sa family lang. Pero ito, kung gusto nyo, pwede rin naman talaga itong gawing business, no? Pang simulang business, no? Sa akin kasi hindi ko pa lang din gawin kasi busy nga tayo, marami pa tayong ginagawa, kaya hindi ko rin naman maharap. Alam nyo guys, natutuwa talaga ako dito sa kawaling to. Tingnan nyo, hinahawakan ko yung handle, hindi mainit. Natuwa lang ako kasi itong kawaling to masyadong makapal yung handle niya, so hindi mo na kailangan gumamit ng pot holder para hindi ka mapaso. Dito lang ako natutuwa dito sa aking kawali. Kaya pag nakakita kayo ng ganitong klase ng kawali, bilhin nyo na kasi worth it talaga. Maganda siyang klase ng kawali kasi makapal. At eto, naluto na yung aking chili garlic. I-off na natin tong ating
induction cooker. At palalamigin ko na lang to. Pagkatapos natin mapalamig to, sasalin ko na sa bottle. Yung bottle ko guys, in-sterilize ko. Syempre para mas maganda kasi talaga naka-sterilize yung paglalagyan mo nito. Syempre, to keep it long yung ating chili garlic. Although hindi naman to tatagal kasi nga saglit lang sa amin to. Ang pinakamahaba na yung yung isang buwan na gagamitin to dito sa bahay. Ito na yung ating chili garlic. Kung mahilig ka sa ganito, mas maganda talaga na gumawa ka na lang, no? Kasi syempre mas makakatipid ka at nakaka-enjoy naman talaga yung pag-homemade. Mas masarap talaga pag ikaw yung gagawa. So there you go guys, I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Syempre sana po abangan nyo pa po ako sa mga share kong video sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye bye.